Wakeboarding. Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Last year, tour tayo. Oh, and we are now going someplace. Magandang araw at mapagpalang araw din po sa ating lahat. And for today's vlog, ay ipapakita ko po sa inyo ang naging hagupit ng polar vortex dito sa Canada. Kung makikita nyo po, lahat ay balot ng yelo. Hindi lang po ito dahil sa polar vortex, kung hindi, kung nasa ang part po ako ng Canada, ay matindi talaga dito mag-snow. Sa mga napanood niyo pong vlog at sa mga bagong viewers, November pa lang po ay nag-i-snow na dito at pala na po ako ng pala halos everyday ng snow. At ngayong araw po na ito na nag-edit ako ng vlog, nagkaroon naman po ng freezing rain. Pero hindi sapat para malusaw yung yelo sa labas kasi sobrang dami niya. Anyways, karugtong po ito ng vlog kahapon. Kung hindi nyo po napanood ay sana po ay inyong panoorin ang tungkol sa polar vortex. So, tinanong ko po si ChatGPT, simpleng explanation para sa polar vortex. Ang sabi niya, isipin mo na ang polar vortex ay parang malaking electric fan ng malamig na hangin na umiikot sa itaas ng North Pole. Kapag malakas ang ikot, nakakulong lang ang sobrang lamig sa Arctic. Kapag humina o gumulo ang ikot, may natatapon na malamig na hangin pababa sa ibang lugar. At yun ang epekto kaya nagkaroon ng polar vortex. At ma-share ko na rin po sa iba na hindi pa nakakaranas ng taglamig o ng ganitong matinding taglamig. Ito pong nagdadrive ngayon ay snowplow. Napaka-importante po nito sa pamumuhay namin kasi hindi ka makalabas kung hindi ma-plow ang kalsada. So may diferensya po. Ang difference, ang snowplow, mas palagi siyang magpa-plow sa main roads. Pero yung mga ganito pong sa loob ng resident, hindi siya palaging magpa-plow. Mas priority kasi ng city na mag-plow sa main roads kaysa sa loob nitong mga bahayan.
Kahit walang polar vortex, ay nagkakaroon pa rin dito ng blizzard o whiteout. Ito yung pangyayari na kung saan lahat ng kapaligiran ay nababalot ng puti. So, nangyari na sa amin to na magkakasama kaming lahat sa kotse noong nag-camping kami sa USA nung Thanksgiving nila, nung nasa highway kami. Sobrang delikado niya. Kasi ang makikita mo lang kapag nagkaroon ng whiteout ay yung unahan lang ng sasakyan mo. Ganon siya kadelikado. Actually, nakita ko siya sa balita 1 week ago. May highway na isinarado kasi sobrang grabing snow. Yung mga truck na sudsod sa gilid ng kalsada. Tapos ilang araw yung sasakyan doon, ilang araw bago binuksan yung highway. So, ganun siya kadelikado. At ito naman pong nasasaksihan nyo ngayon, ito na talaga yung patinding whiteout. Mas lalo na siyang patindi ng patindi. At pag nasa labas ka, hindi lang siya poor visibility, lalo na kung gabi, masakit rin siya sa balat. Napakahapde. So, kahapon po, panoorin niyo yung vlog. Pinakita ko yung mga sumunod na araw, magkakasunod na araw na naging temperature. Malamig po dito sa amin. Pero yung hatid ng polar vortex ay kakaibang lamig siya. Tulad nga po ng nasabi ko, ang pakiramdam niya kung hindi mo pa nararamdaman, kung hindi nyo pa na-experience yung matinding lamig, ay parang hindi ka makahinga. Isipin nyo yung hair blower. Itapat nyo yung blower sa mukha nyo, yung hair blower, mahirap huminga ganoon. Parang masyadong manipis yung hangin. So eto po, kitang-kita natin ngayon, balot na yung kapaligiran ng puro kaputian. Gayunpaman sa mga hindi pa po nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa Canada, tuloy ang buhay. Minsan may pasok pa rin sa school at ang trabaho higit sa lahat ay hindi nakakancel. Pumapasok pa rin ang mga tao sa trabaho. Di po ba sa Pilipinas, ang pinakamalalang klima ay yung matinding bagyo na umuulan? Dito naman sa Canada, yung matinding pag-snow at blizzard. So, pag sa buong winter, yun ang pinaka talaga peak time na kung saan maraming na-aksidente. At na-aksidente sa sasakyan o yung iba naman nadudulas. Yung iba naman na-atake sa puso dahil yung pagpapala ng snow. At gusto ko rin pong i-share, nung umaga ay nagpala na ako ng snow 2 beses. At mamaya, makikita niyo uli yung grabing pinala ko.
puro muscle na yung yung braso ko. So ayan po ang talagang hagupit ng polar vortex. Sa mga hindi pa po nakakaranas ng ganitong klima, explain ko po sa inyo na napakaimportante na yung tinatawag na bundle up kapag lalabas ka sa ganitong sitwasyon. So, yung panloob mo, maliban sa jacket mo, papatungan mo pa siya. Pagkatapos, ah, tight yung panloob mo tapos bago mag-jacket. Kasi pag tight yung pinakapanloob mo, yung hangin walang iikutan, yung init ng katawan mo, mata-trap siya sa loob ng katawan mo. Pagkatapos, doble po yung panloob ko, yung manipis na tights, tapos panjama ko, tapos nagsuot po ako ng snow pants. Napakaimportante niyan. At pagkatapos importante ding may scarf, kasi kapagka may scarf ka, wala na talagang mata-trap talaga yung init ng katawan mo sa loob. At importante din na may cellphone ka sa labas 'pag lumabas ka. Yung blue pouch ko po, yung cellphone ko, para knock on wood, halimbawa maaksidente ka, madulas ka, hindi ka makatayo, kasi tipikal lang yun na nangyayari. Tulad ng aking nabanggit kanina,
mataas ang rate ng heart attack kapagka ganitong winter. Dahil tinding pagod po ito tapos yung tinding lamig. Yun, ang kailangang mga gawin, mag-snow pants, make sure na bundle up ka talaga. Sa vlog na po na ito, nung umaga ay nagpala na ako at pagod na ako niyan.
kasi ang nakakadagdag pa yung lakas ng hangin. Okay na lang sana nag-winter, kaso kapagka may dala siyang hangin, masyado siyang masakit sa balat, tapos lalo siyang nakakapagod. At pinipilit ko na lang siyang tapusin ng mga oras na 'to kasi yung buong araw nito hanggang gabi, hanggang kinabukasan, walang tigil talaga yung snow. So, gusto ko rin pong i-share kahit hindi nag-polar vortex, nung pagtungtong pa lang last year ng December, ng kalagitnaan ng December last year, naka-anim na 6, 4 na snowstorm na kami. So, gano'n po dito sa lugar namin kung nasaan kami sa Canada ay masyadong matindi talaga mag-snow. Oh no, I hear cooking. Oh no. At eto na naman po,
Akala po ng friend ko na titigil na yung blizzard, pero parang may kasunod pa siya kasi pagtawid namin ng field ay lumakas na naman yung hangin at nagtago na yung araw. At gusto ko lang pong sabihin sa mga bagong viewers na ito pong field na 'to ay literal na kalapit lang siya ng bahay namin. Tatawid ka lang talaga ay nasa field ka na. At gusto ko rin pong i-mention na si Cookie It's for ay people trained that siya can na take gawin this ang video. number 1 at number 2 niya sa labas. Yeah, Kaya kahit I'll ano show pong to my gawin mom. namin, kahit nung binilan pa namin si Oh, Cookie nung yung No, it's parang okay. damo na maaaring Yeah. dumihan ng mga aso, hindi niya po ginagawa doon. Tinabi ko lang siya kasi hindi nagagamit. Hindi niya talaga gustong gumawa ng business sa loob ng bahay, yung number 1 at number 2. So, pagkatapos po nito ay ganito po ang sitwasyon kapag malamig, bago at pagkatapos ni Kukoy mag-business, bubuhatin ko na siya agad at uuwi na kami kaagad. Palalim na ang yelo, kahit wala pong polar vortex, ay dito po sa lugar ng Ontario kung nasaan ako, ay natural lang na mag-snow ng sobra-sobra. Look at the drift. At The snow ito is nga here po ang now. sitwasyon ng hagupit ng polar vortex sa Canada.